Hala, ang laki ng pimple! Sigaw ni Mira na halatang hindi impress sa itsura ng kalaban. Kulot-salot ka naman. Lo, kailangan ko bang itong bato? O may plano kayo? Sa gitna ng tahimik at payapang bayan ng San Isidro, kung saan ang mga puno ng nyog ay nagsisitaasan at ang mga tao ay abala sa kanilang mga buhay, umiiral ang isang sikreto. Ang mga kwento tungkol sa mga aswang ay tila mga alamat lamang sa karamihan, ngunit ang totoo'y sila'y nagkukubli sa dilim, nag-aabang ng tamang pagkakataon upang manakot at manakit ng mga inosente. Ngunit sa bawat gabi ng panganib, tatlong kakaibang babae ang itinadhana upang maging tagapagligtas ng bayan. Si Mira, si Lola Berta at si Juday. Hindi mo aasahan na sila'y magiging mga bayani, ngunit ang kapalaran nila'y kakaiba tulad ng kanilang mga personalidad. At nagsimula ang lahat, isang gabing may mapanganib na pangyayari sa San Isidro. Si Mira, isang batang babae na laging nasa salon, mahilig sa makeup at manicure, pero lingid sa kaalaman ng iba. Siya ay may kapangyarihan makakita ng aswang kapag gumamit ng salamin. Ang hinala ng iba'y artista ang idol niya, ngunit ang idol niya ay si Buffy the Vampire Slayer. Si Lola Berta, isang 70 years old na tindera ng bibingka. Pero hindi siya basta-bastang lola. Siya ay may alagang tandang na si Sixto, na siyang nagbibigay ng babala kung may aswang sa paligid. Lihim niyang alam ang iba't ibang orasyon at herbal na panlaban sa mga aswang, bagamat medyo makakalimutin na siya. Si Juday, matapang, prangka at galit sa masamang nilalang. Isang dating security guard na nahilig sa martial arts. Pagkatapos ng mahabang binge watch ng mga action movies, kapag may aswang, siya ang unang harap. Armado ang kanyang pamalo at ilang magagamit na bagay na hiniram mula sa tindahan ni Lola Berta. Love, baba mo na ako. Sana all. Walang forever, no? Palot! Palot kayo diyan. Bili na kayo, oh. Palot! Palot! Parang masarap kumain ng balot ngayon. Balot! Balot! ซื้อดอกอะไรดีฉันสัญญาว่านี่จะก็ได้ปาโลดปาโลด Pili na kayo ng balot. Huh? Nasaan na yun? Ay nako, hindi ito foundation, kundi aswang. Bumalik siya ng mabilis sa kanilang tindahan at agad na tinawagan si Lola Berta.
Mira, may aswang! Kailangan na nating kumilos! Sigaw ni Mira sa telepono. Nako, Mira. Sa tanda kong ito, lagi na lang akong inaabalan ng mga aswang. Mga aswang na naman? Ano ba yan? Halos gabi-gabi na lang. Sino ang una kong papaluin? Nako, ayan na siya oh! Sigaw niya, sabay turo sa direksyon ng puno. Hindi na nag-aksaya ng oras si Juday. Tumakbo siya patungo sa puno, handang lumaban. Ngunit bago pa siya makasugod, biglang hinampas ng malaking pakpak ng aswang ang lupa, dahilan upang matumba si Juday. Mira, ilabas mo ang pulbos mo. Agad namang nilabas ni Mira ang kanyang paboritong foundation powder na may halong bawang at asin. Isang secret weapon na gawa ni Lola Berta. Napaurong ang aswang, suminghap at lumipad palayo. Takot din pala sa beauty eh. Alam nyo, kailangan na nating seryosohin ito. Kung gusto nating iligtas ang bayan sa mga aswang, kailangan nating mag-training. Training? Akala ko naman may natural tayong talent dito. Nako, hindi sapat ang moisturizer at pamalo lang. Kailangan natin ng diskarte. Tama si Juday. Kailangan nating mag-aral ng mas malalakas na orasyon at mga bagong halamang gamot. Hindi pwedeng puro bibingka lang ang dala ko sa bawat laban. Pumipikit pa ang mga tala habang unti-unting sumisilip ang liwanag ng araw. Dahan-dahan bumabalik ang kulay sa paligid na tila naghintay. Ang mga hangin may bagong buhay, pumapatak ang hamog sa damoy gumagabay. Lola, yung mga buto ko. Lola Berta, yung buto ko. Mahal ko pa ang mga buto ko. Tiisin mo lang ang sakit, Mira. Abutin mo yung paa mo. Lola, hindi ko maabot. Hindi ko maabot eh. Ang tigas naman ng katawan mo. Juday, tulungan mo ako, si Lola Berta. Yeah. Juday! Juday, tulungan mo ako. Mababali na yung buto ko. Lola, pag nabali yung buto ko, kukunin ko yung buto mo. Nakita ko po sa bukid. Ang mga kalabaw, nawawala lahat. Nagtaka ang tatlo. Hindi pangkaraniwan ang ganitong pangyayari. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang banta ng mga aswang. Naku, itong batang ito, masyadong issue. Totoo po ang sinasabi ko. Pexman, mamatay man ang kapitbahay nyo? Promise, mamatay ka man natin. Yeah. Look! Tama na yan.
Teka, totoo ba yan, iho? Opo, Lola. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang banta ng mga aswang. Kailangan nating magsagawa ng imbestigasyon at siguraduhin nating handa tayo sa susunod na laban. Mula sa nangyaring laban ng unang gabi, tila hindi napapayag ang tatlo na basta-bastang pabayaan ang mga aswang na maminsala sa kanilang bayan. Seryoso man ang sitwasyon, hindi pa rin maiwasang magkaroon ng katatawanan sa bawat aksyon ng tatlong babaeng tagapagligtas. Nang may balita ng mga nawawalang kalabaw mula sa bata, agad silang kumilos para magsagawa ng imbestigasyon. Anong meron doon? Namimigay yata si Kapitan ng relief goods. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa mga nawawalang kalabaw sa bukid, habang ang iba'y abala sa pagpapatuloy ng kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Si Kapitan Temyong ay nagugulumihan kung paano maayos ang problema. Sino naman kaya ang kukuha ng mga kalabaw? Hindi niyo ba alam? May misteryong bumabalot sa lugar natin. Misteryo? Oo. Gusto niyo bang malaman kung ano? Ano? Ang sabi, kapag daw nag-umpisang mawala ang mga kalabaw, susunod na mawawala ay ang mga baboy, aso, pusa, at ang panghuli, ang mga tao. Seryoso ba yan? Joke lang. Naku, paano na to? Wala na tayong masasakyan para sa pista. Habang patuloy ang kaguluhan, dumating ang tatlo. Si Mira, nakasuot ng kanyang pink na blouse at oversized sunglasses. Si Juday na nakamaong jacket na tila action star. At si Lola Berta na bitbit ang kanyang basket ng mga halamang gamot. Kap, ano pong balita dito? Eto na nga. Wala na raw ang mga kalabaw nila Pedro, Joel at Siso. Nawala lahat mula kagabi. Kap, baka hindi naman kalabaw lang ang nawawala. Alam nyo, baka may mas malala pa. Baka aswang ang kumuha. Seryoso niyang tinignan ang mga tao habang iniisip kung may bagong blush on siyang magagamit sa susunod na laban. Ay nako, ano ba namang klaseng biro yan, Mira? Huwag kang magbibiro tungkol sa mga aswang. Sabat ng isang ale. Pero alam ni Mira na hindi ito biro. Naramdaman niya ang kakaibang presensya sa hangin. Kap, kailangan nating tignan ang bukid. Baka may bakas doon na naiwan ng mga aswang. Pagtungo nila sa bukid, naging tensyonado ang paligid. Ang init ng araw ay tila sumasama sa kakulitan ng kanilang sitwasyon. Habang naglalakad sila sa pilapil ng bukid, biglang narinig ni Mira ang mga tunog na tila kumakalam na tiyan. Lola Berta, gutom ka na ba? Tanong ni Mira habang sinisipat ang likuran ni Lola Berta. Ay, hindi ako yan. Pagsapit nila sa gitna ng bukid, napansin nila ang kakaibang mga bakas sa lupa. Malalalim at tila kalmot ng isang napakalaking nilalang. Naku, halimaw ba to? Dito niya napansin ang anino ng isang bagay na mabilis gumalaw sa gilid ng kanilang mga mata. Ay, Diyos ko! Andiyan na siya! Biglang lumitaw mula sa likod ng mga puno ang isang kakaibang nilalang. Isang manananggal. Ito'y hindi basta-bastang aswang, kundi
isang nilalang na kayang paghiwalayin ang katawan mula sa kanyang pang-ibabang kalahati. Nagsimulang humahampas ang malalaking pakpak nito habang ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Hala! Ang laki ng pimple! Sigaw ni Mira na halatang hindi impress sa itsura ng kalaban. Kulot-salot ka naman. Lo, kailangan ko bang itong bato? O may plano kayo? Orasyon! Kailangan ko ng orasyon! Sabay bulong ng mga kataga na medyo nakalimutan na niya. Ano nga ba yun? Tabi-tabi po ay hindi. Mali! Hoy, manananggal, bumaba ka rito at mag-usap tayo ng maayos. Ngunit sa halip na bumaba, biglang naglabas ng malakas na alulong ang manananggal na tila tumatawag ng kasama. Sa gitna ng laban, ang tatlong babae ay napapalibutan ng mga kakaibang nilalang. Hindi lamang manananggal, kundi mga tikbalang at tiktik na lumabas mula sa kagubatan. Ano ba to? Parang lumalaban tayo sa buong zoo.